Kung beginners ka, panoorin mo to. Meron kasing kamaster na nagsabi, nahirapan daw siya mag-memorize ng mga chords kasi daw paulit-ulit yung mga chords doon sa family chords. Ito yun. Example daw sa family chords ng C, meron tayong C, D minor, E minor, F, G, A minor, B half diminished. Yan. At pag sa G, meron ding C kasi sa G, ganito rin. G, A minor, B minor, C, D, E minor. Yan, meron daw E minor, may C. At ganun daw sa ibang mga family chords, merong mga naulit-ulit lang din sa isang family chords. Nalilito daw sila. As beginners, ano daw ang maipapayo ko sa kanila para hindi sila malito? Hindi po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sa sarili kong research, experience. Nasa sa inyo na yan, kung susundin nyo to o hindi, ang mga tinuturo ko. Let's go! Ganito yan mga master. Likas na mauulit talaga ang mga notes kasi ang ating musical alphabet is kailangan kompleto yung mga alphabet. 7 na mga notes kompleto. Kung napapansin yung mga master, pansinin mo yung ating C, family of chords, yan, D, yan, di ba nauulit yung mga nota. Kumbaga, pag tinanggal natin yung mga minor dyan na nakasulat diminish, pag tinanggal lang natin, kumbaga babasahin lang natin sa mga notes lang, yan o. Sa C natin, meron tayong C, D, E, F, G, A, B. Tapos sa D, ganun din o. D, E, F, G, A, B, C. Then sa E natin, ganun din. E, F, G, A, B, C, D. Yun. Kasi kailangan kasi mga master na kompleto sila na 7. Kaya ang family of chords is composed of 7 chords. So, naging paulit-ulit lang sila kasi may tinatawag na degree. Ngayon mga master, tuturuan ko kayo para hindi kayo malito pag magsaulo kayo ng mga family chords. Kasi, oo nga naman, talagang nakakalito kasi sa family chords ng C, meron ding C sa ating G. May C rin sa ating F. Yan. Kumbaga sa family chords ng G, yung ating C is yun yung number 4th degree niya. At sa ating F naman na family of chords, meron siyang 5th degree na C. So, yun siya. Halos magkakatugma-tugma yung mga chords, di ba? Nakakalito, di ba, as beginners? Ito yun ang technique mga master para hindi kayo malito. Kung napapansin nyo to mga master, ito yung naririnig nyo lagi sa mga matagal ng mga gitarista, saan natin kukunin? Sabihin lang nila, sa C natin kunin. Then hindi na sinasabi kung ano yung mga kasunod sa C. Di ba hindi na? Kasi mga master, meron niyang tinatawag na mga degree. Kumbaga, meron tayong tools na tinatawag na Nashville system. Yan. Ito yung Nashville system sa baba. Kung napapansin nyo yung mga Roman numeral na yan, yan. So, yan yung ating babasehan. Hindi na natin titignan yung mga chords na yan. Kasi malilito tayo. Babasehan natin. Example, sa C, tatawagin na natin siyang key of C. Kumbaga, ganito mo na siya gawin pag ipapractice mo at i-memorize mo. Sa key of C tayo, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Ganun. Kumbaga, itong mga naka-stack na mga chords na to, yung part ng C, siya yung ating key, or siya yung ating root, yan. Yun yung mga grupo niya. Sa D naman tayo, yung grupo niya, ganito naman natin titignan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Ganun. Kaya nga 'di ba kung napapansin niyo 'di ba sa mga gitarista, sinasabi nila, okay, key of D tayo 1 4 5 chord progression. Ibig sabihin nun, 1 4 5 the chord progression is meron tayong 1 4 5. Understood na meron tayong D, G at A. Yun yung tinatawag na chord progression. Kasi mabilis pag alam mo itong sistema na to, yung tools na to. Ito mga master,
Ang NASBIL system natin is a tools. Tools natin yan. Huwag natin siyang parang basihan natin, parang foundation, hindi. Tutulungan lang tayo sa sistema na to sa pamamagitan ng kanyang number system na hindi na tayo malito ba. Example, sa kanta na to, kay buti-buti mo Panginoon, meron tayong G. Kay buti-buti mo Panginoon. E minor. Sa lahat ng oras. C at D. So, pag gagawin na natin yan sa ating number system, meron lang tayong 1, 6, 4, 5. Madaling bigkasin. Madaling matandaan. Kaya napakahalaga ng tools na to at napakarami ang gumagamit ng method na ganito. Kasi madali na siya ba? Kumbaga, hindi ka na magsasabi sa kasama mo na meron tayong G, then E minor, then C, D, then mag B minor tayo. Tapos E minor, tapos A minor. Ganun, di ba? Parang nakakapagod na sa bigas-bigas. Kumbaga number na lang ang sabihin mo. Sige, 1, 6, 4, 5, 2, 3, 6, 2, 5, 1. 'Di ba? Madali na lang, 'di ba? Kasi understood na natin yung nasa loob ng key of G or yung family chords ng G. So ito lang yung rotation yung mga master para matandaan nyo lagi talaga ang mga chords na napapaloob sa bawat key. As beginners, wag mong ubusin lahat ng mga key dyan sa family. Hindi. Pag uupo ka, hawak mo yung gitara mo, ganito yung gagawin mo. Practice. At ang ibig sabihin ng practice, hindi yung uupo ka, din magpi-play ka dito ng mga gusto mong makanta. So, yan ay jamming. Hindi yan yung practice. Jamming yan kasi tutugtog ka na eh. So, ito yung practice na tinatawag at may progress dito. Natatandaan natin kumbaga yung mga chords, yung pagkakasunod. So, pag upo ko ngayon, ang i-memorize ko yung family chords ng E. Gagamitin ko yung tools. Yan, ito yung E. So, ganitong gagawin ko. E. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Then, magbabago-bago ako ng something combination na may isipan ko. Sabihin ko, 4, 2, 5, 3, 6, 2, 5, 1. Yun. Para matatandaan ko, mapapractice ko na nasa loob ng major key natin na E family chords is meron siyang E, F sharp minor, G sharp minor, A, B, C sharp minor, at yung ating D sharp half diminished. Yun siya mga master. Kumbaga, ito munang gugulin mo, yung isang family chords, isang grupo lang muna. Huwag tayong magpipick ng mga random-random na mga chords kasi hindi natin naaayos. Kumbaga, kalat-kalat na mga chords. Kumbaga, ito yung C sharp. Then dito, ito yung B flat. So, hindi ganun ang progress na tinatawag. Ang progress is, merong kang ginugugulan na hindi mo siya talaga iwanan hanggat hindi mo siya makuha. Yun siya. Then, pag nakuha mo na yung family chords ng E, so lilipat ka na naman ng ibang family. Kumbaga, example, lipat natin sa B. Yan, ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Yun siya mga master. Hanggang masaulo mo na lahat ng mga key. So hanggang dito lang sa video natin na ito mga master. Sana nasagot natin yung tanong ng ating kamaster at nagbigay din to ng linaw sa inyo mga master as beginners. Dito ako natuto sa pamamaraan na to. Alam kong matutunan nyo to. So wag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo na mahilig din sa gitara. So hanggang dito lang. This is Smart Music. God bless you all. Peace out.